kumusta? Ako si Light at ngayong araw pag-uusapan naman natin ang pagkakaiba ng dalawang pandiwa o dalawang verbs na madalas na pagpapalit ng mga nag-aaral ng Tagalog. Ito ay ang nagsasalita at ang nag-uusap. Ngayon, pareho silang ibig sabihin ay talking sa Ingles, pero ano nga ba ang pagkakaiba nila at kailan ba natin sila dapat gamitin? Magsimula tayo sa nagsasalita. Ang nagsasalita, gaya ng sabi ko, ay talking sa Ingles. Pero ang nagsasalita ay tumutukoy sa ginagawa mong paglabas ng mga salita ng boses sa bibig mo. Ibig sabihin nito, talking nga, pero hindi mo kailangan ng kausap, hindi mo kailangan ng tagasagot sa'yo. Kasi pwede kang magsalita kahit wala ka namang kausap, kahit hindi ka nang hihingi ng kasagutan. Halimbawa, kapag nagbibigay ka ng speech sa harap, kapag nasa entablado ka o nasa stage. Nagsasalita ako sa harap ng maraming tao. Pwede ding nagsasalita siyang mag-isa. Yan. Kaya ibig sabihin, ang nagsasalita, hindi mo kailangan ng kausap, hindi mo kailangan ng sagot. Ngayon, dumako naman tayo sa nag-uusap. Ang nag-uusap ay talking pa rin sa Ingles, pero ang kaibahan nito, kailangan mo ng kausap. Kailangan mo ng kasama o kailangan na may sumasagot sa'yo. Halimbawa, nag-uusap kaming dalawa tungkol sa gagawin namin sa susunod na linggo. Nag-uusap tayo tungkol sa pagkakaiba ng mga pandiwa. O kaya, nag-uusap tayo pero hindi ka nagsasalita. Kaya yon ang pagkakaiba ng nagsasalita at nag-uusap. Kahit na pareho sila sa Ingles na talking, ang kaibahan nila ay ang nagsasalita ay pwedeng gawin ng walang kausap o walang tagasagot. Ang nag-uusap naman ay kailangang may kasama ka, may tagasagot. Yun lang para sa video natin. Sana ay may natutunan ka at sana mas naintindihan mo kung paano gagamitin ang nagsasalita at ang nag-uusap. Yun lang, sa susunod ulit at paalam.